check. Praise. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. At tunay po na ang Diyos po ay lagi nating kasama sa lugar na ito upang bigyan tayo ng maraming pabor at biyaya na nagmumula sa Kanya bawat araw. Amen mga kapatid? Amen. So, are you happy today? Amen. Importante po yan sapagkat dyan din nakasalalay ang inyong sigla sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, let's start and let me first begin with some few reminders as always. So, ang una po dyan ay paki-silent ang mga cellphone po natin. Amen po mga kapatid? So, to avoid distraction at para na rin po magamit po natin ang ating cellphone sa susunod na paanyaya. So, take down notes. So, you can use your camera as a camera phone to take a picture because we believe that a picture is worth 1,000 words. Amen po ba? Amen. Also, don't forget to invest and invite. Bring a family and friends sa ating church. At meron po tayong dalawang gawain. Every Wednesday po yan, midweek service, and every Sunday, ang ating Sunday service. Also, don't forget to watch our online worship service. So, ganon din po yung ating service. Every Sunday naman po, alas 8. Kaya binibigay namin yung oras para maka-tune in po kayo on time. And every Wednesday naman po, anong oras? Alas 6 ng gabi. So, paki-share, like, and subscribe nyo na rin po yan para po hindi lang kayo mapagpala, kundi lahat po tayo mapagpala. Amen, mga kapatid? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? Sapagat pag dinideklara natin ito, merong pabor na ibinibigay ang Diyos sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Amen? Amen. So let's begin. Alright, so our topic is still under the series entitled Charis. Sabi nga natin, Charis. Yan, so medyo naudlot po tayo dito, kaya ituloy po natin ang part number 2 ng Charis, the gift of favor for everyday life. So gusto niyo po ba ng pabor at regalo mula sa Diyos? Amen. Gusto niyo po ba ng pera na regalo? Bahay at lupa? Gusto niyo? Sasakyan? Kagalingan o kalusugan? Mas gusto natin yan. Yung pamamasyal sa Boracay o sa Hong Kong Disneyland, gusto ba natin? Siyempre, pag may oras. Yung mga simpleng hilig natin, Lord, may bigas ba dyan at pagkain? Gusto niyo po ba noon? Amen. Brothers and sisters, higit pa po diyan ang kayang ibigay ng Diyos sa atin because God wants us to have the gift of favor at ang tawag po diyan ay charis. Yan. So ang pronunciation po niyan ay charis, no? Isa po ito sa Greek word na napakaganda na dapat matutunan natin higit sa Macarius. Amen po ba? Ang Macarius, alam na alam nyo na eh. Anong ibig sabihin? Super blessed and happier. Ang charis naman po is the gift of God's favor. Amen po ba? So sabi po ng ating key verse, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi po dito, for it is by God's grace, charis, that you have been, saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift, so that, tingnan nyo po, para walang magmalaki, so that no one can boast about it. So, silipin ulit natin ang salitang grace. Sabi nga po natin, grace. Yan. Ang grace in Greek word means charis. Yan. It means grace, favor, acceptable, goodwill, loving kindness, benefit, or gift. Ano pa? Sabi diyan, to be full of joy. Ang charis pala, pag dinideklara mo, magkakaroon ka ng maraming kasiyahan. Amen? Happiness or pleasure. Literally, a generous gift or a gift of God's favor. So, napakaganda po. Pag ito ang lagi mong bibigkasin sa iyong pananalangin, sa iyong pagdideklara, sigurado na uulanin ka ng maraming pagpapala at pabor ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang tanong ay, bakit ito binibigay ng Diyos sa tao? Bakit nga po ba? Bakit?
sapagkat anak mayaman ka. Naniniwala ka bang anak mayaman ka? Amen. Bakit tayo anak mayaman? Sapagkat anak tayo ng isang hari. Sige nga, sabihin mo sa iyong katabi, you are a royal. Yan. Amen po ba? Pag sinabing royal, ito po yung mga nakatira sa kaharian. Amen, mga dugong bughaw. Amen po ba? You are daddy's little princess and princesses, little daddy's little boy or little girl. Amen po ba? Dapat makita mo yung sarili na anak ka ng Diyos. Ang tingin mo ba sa yung sarili, anak ka ng Diyos? Amen. Hallelujah. Sapagkat pag ito po ang inyong natutunan, nakalagay dyan, ayaw ng Diyos na magmukha kang mahirap dito sa lupa. Sapagkat anak ka ng hari ng mga hari. Tama po mga kapatid? Napakaganda niyan. Sabi mo, kahit walang-wala kami, basta ang mahalaga, ang aking ama ay mayaman, kaya mayaman na rin ako. That is called kingdom mentality. Amen? Amen. So let me prove that we are royal. Sabi po ng Bible, 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. Sabi diyan, but you, tayo pong tinutukoy mga Christian, are chosen people. What else? Are royal priesthood, the king's priest, yung mga tagapaglingkod ng hari. A holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into marvelous or wonderful light. No? Verse 10, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. No, ang Greek word po ng mercy is eleeo, which means to be compassionate by divine grace or pabor. Kaya tingnan nyo po yan. Nung naging anak ka ng Diyos, nung naging royal priesthood tayo, kasunod po nito ang biyaya, ang mercy, at ang pabor ng Diyos sa ating buhay. Amen po mga kapatid? Hindi ka papaboran kung hindi ka anak ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. We also have been given the royal law. Akala ba natin ay walang kautusan na binigay? Look at this. James chapter 2, verse 8. If you really keep the royal law found in the scripture, ano daw po yung royal law? Pakibasa, love your neighbor as yourself, you are doing right. Ano po ba yung love your neighbor as yourself? Ito po ay 10 commandments na sinamarize. Tama po mga kapatid? Kaya meron kang royal blood, meron kang royal na kautusan, at ito po ay walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos na hari mismo ang nag-utos. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Meron pong isang istorya ng pamagat ay God is my dad. Sa isa pong klase, may 3 pong batang tinanong. Tinanong sila kung siya ba'y mayaman o hindi. At yung isa pong bata nagsabi, ang daddy ko ay isang manager. No? So, ibig sabihin siya ay mayaman. Ang isa naman ay sumagot, ako ay anak ni mayor. Kaya siyempre ako ay mayaman. At tinanong ng guro ang isang bata, ikaw, mayaman ka ba? No? Sabi niya, ma'am, nakatira lang po kami sa isang kubo, magsasaka lang po ang aking tatay, pero minsan narinig ko ang tatay ko nakausap ang Diyos at tinawag niya ang Diyos na Ama. Amen mga kapatid? Kaya, di ba po mayaman ang Diyos? Mayaman ba ang Diyos? So, mayaman na rin po ako kasi mayaman ang tatay ko. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, sabihin sa katabi, mayaman ang Diyos mo. Sa kabila naman, mayaman ang Diyos mo. Amen po mga kapatid? Can you believe that? Amen? Kayang-kaya natin itong paniwalaan, di ba? Marami tayong mga verses. Wala po dyan, di ba yung Haggai 2:8, ang ginto pilak sa Diyos. Sabi ng Psalms 24, tandaan nyo po yan, ang kalangitan at ang kalupaan ay sa Diyos. Kasama ng Psalms 115 hanggang 16. Kaya lahat ng bagay na nandito sa lupa ay pag-aari ng ating Diyos na mayaman. Can you hear amen? Ang good news, ang Diyos ng langit at ng lupa ay ano? Tatay mo. Can you hear amen? Kaya mayaman din tayo. We call Him Abba Father. Ama namin na sumasalangit. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya mayaman tayo. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay.
So question is why we call it gift of favor. No, pansinin po natin, no? Bakit tinawag na gift of favor? Anong sagot natin? Next. Because God's free gift is 100%, ano daw? Pure gift. No? Pag sinabing puro, walang halo, wala ka nang ilalagay pa. No value added tax, no service charge, no hidden charges. Kaya ito po ay libreng-libre na ibinigay sa atin. Wala ka nang babayaran at walang hinihintay na kapalit ang Diyos. Can I hear amen? Amen. But still, gaano man kaganda ang isang regalo, no? Dapat po merong dalawang bagay na nag-uugnay sa regalong ito. Ano po yon? Next, there must be a giver and a receiver. Tama ba mga kapatid? Kahit pa 1 milyon yan, sabi ko nga last time, kung wala namang magbibigay, wala yung pakinabang. At kung may magbibigay na nga ng 1 milyon, wala namang gustong tumanggap, wala rin itong pakinabang. Tama po ba mga kapatid? Ganito ang binigay ng Diyos. Romans 6 verse 23. For sin pays its wage. Ano ang bayad? Death. But God's free gift or libreng regalo ng Diyos is what? Eternal life in union with Christ Jesus our Lord. No? Napakaganda po. Ang libreng regalo ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Samantalang yung iba nagpapakahirap para mabuhay sila ng matagal, ito lang palang sagot. Libre na, ibinibigay sa iyo, ang dapat lamang ay tanggapin natin. Can I amen? Sabi nga ng isang kanta, God's gift doesn't come cheap, but we got it for free. Amen po mga kapatid? Hindi cheap ang regalo ng Diyos, pero ibinigay niya ito ng libre para hindi ka na mahirapan pa. Bakit po niya binibigay ito ng puro or libre? Bakit po? Next. Because not all favors are gift. Amen po ba? Yung iba may bayad. No? Binigay sa'yo, pero mamaya may hihingin din yan sa yung kapalit. Kumbaga, gantihan lang ng pabor. Tama ba mga kapatid? Pero ang Diyos iba. Pag nagbigay siya sa iyo, hindi niya iniisip na ibabalik mo. Hindi niya iniisip na kaya mong ibigay or palitan ang kanyang ibinigay. Dahil kesyo ikay mayaman, ikaw ay malakas o may pera pa. Brothers and sisters, walang hinihintay na kapalit ang Diyos sa pabor na ibinigay niya sa atin. Ito ay purong pabor, pure gift of favor, kaya wala ka nang iisipin pa. Can you hear amen? Tingnan niyo po, Romans 11 verse 6. Again, His choice is based on His grace or favor, not on what they have done. We call that man's effort or works. For if God's choice were based on what people do, then His grace would not be real grace. Amen po ba? Kung may ambag ka, kung may dagdag ka doon sa ibinigay na pabor ng Diyos sa iyo, brothers and sisters, hindi na po ito puro. May bahid na ng iyong tulong. Tama ba mga kapatid? Pero sabi nga dito, hindi siya nagbase sa iyong ibinigay, sa iyong ginagawa. Nagbase siya sa kanyang kagandahang loob. Ito ay walang iba kundi ang pabor ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Now, tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang mahilig magbigay ng regalo? Nung nakaraan, tinanong ko na to eh. Meron ba rito? Ayan, gusto ko kayong makilala para mabigyan din tayo. Mga kapatid? At isa namang tanong ay, sino naman ang masaya kapag nakakatanggap siya ng regalo? Masaya ba kayo? Yung iba kasi ngayon, pag nakatanggap ng 100, parang malungkot pa eh. No? Tama ba mga kapatid? Samantalang wala ka namang pinaghirapan, pero nagbigay sa'yo, dapat maging masaya ka. Amen po ba mga kapatid? So let's answer the question, why do we need the gift of favor for everyday life? No, bakit ba kailangan natin ng pabor araw-araw? Bakit? Sapagkat minsan po ang tao ay minsan-minsan na lamang nagbibigay. Tama ba mga kapatid? O binigyan na kita, tama na yan. Di ba mga kapatid? Tipirin mo na yan kasi wala nang susunod. Amen mga kapatid? Unless po nga, dahil sa mga nagmamahalan, di ba? Unless na in love siya sa iyo, nagbibigyan months sa rin nila, weeks sa rin nila, and even days sa rin. Pero pagdating na sila nakasal at nagkaroon ng wedding anniversary, nauubos na. Inunahan na ako ni nanay. Tama ba mga kapatid?
Bakit? Kasi ubus na, napagod na kakabigay. Tama ba mga kapatid? Pero si Lord, pag nagbigay po siya, unlimited. Bakit? Tingnan niyo po yan. God's love has no limits. Do you believe that? Amen. And on top of that, next, God's love never fails. 1 Corinthians 13:8, sabi yan, love never fails. Amen po ba? Ang ganda ng characteristic na yan. Pag sinabing love never fails, hinding-hindi kanyang susukuan. Kahit na lagi mo siyang inaaway, lagi mo siyang sinasaktan, lagi mo siyang ginagawa ng masama, hinding-hindi ka susukuan ng pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal niya pa rin tayo. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, iniwan natin ang tanong na ito. Masaya ba ang Diyos kapag nahihirapan tayo? Kasi minsan pag nahihirapan tayo, sinisisi natin ang Diyos eh. Tama mga kapatid? Brothers and sisters, hindi po masaya ang Diyos. Amen po ba? Hindi rin gusto ng Diyos na tayo'y baon sa utang. Tama ba mga kapatid? Na puro na lang hirap ang nararanasan, na hindi man lang tayo makatikim ng Jollibee. Mga kapatid? Andiyan po ba kayo? So anong sagot ng Diyos? Sa Lamentation 3:33, tingnan niyo po, tandaan niyo ang verse na to at ibalik niyo sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, He, our God, does not enjoy causing people pain. Ayaw kanyang saktan. He does not like to make anyone unhappy. Amen po ba? Hindi porke nakita mo na, Lord, marami na akong nagawa, marami na ako na-invest, ba't mo kinuha? Hindi po ganun ng Diyos. Ayaw kanyang palungkutin. Amen? Amen po mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, ikaw ay lalong maging masaya sa iyong buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Brothers and sisters, nawa po'y maging malinaw sa atin na gusto ng Diyos na tayo maging Macarius. Amen po ba? Sa loob ng 8 taon, lagi natin itong dinideklara. Hindi ko alam kung ito'y may meaning sa inyo, pero ang ibig sabihin ng Macarius ay ano? Super blessed and happier. Amen po ba? Not just happy, happier. Not just blessed, kundi super blessed. Hinigitan pa ng Diyos, itinodo na ng Diyos, kailan po? Nang dumating si Kristo. John 1:16, tingnan nyo po. Out of the fullness, todo na po ito, fullness of His grace, kanino? In Jesus, He has blessed us all, giving us one blessing after another. Amen po mga kapatid? At ito'y nangyari kailan? Nang dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po ba yon? Amen. Psalms 23 verse 6, sabi po riyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, no? And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang napakaganda ng verse na ito. Ikaw ang susundan ng pagpapala, hindi ikaw ang hahabol sa pagpapala. Amen? Kailan daw po? All the days of my life, from Monday to Sunday, January hanggang December. Kaya hindi pa tapos ang paghabol ng pagpapala sa iyo sapagkat ano pa lang ba ngayon? August pa lang, tama? Amen po mga kapatid? So, nais ng Diyos na goodness and mercy ang hahabol sa atin. Next po, all the days of my life means, ano daw po? Every day. Sabi nga natin, every day. So, yung sinasabi ni David dito, to translate, sabi niya rito, surely beautiful things, best things, good people, men and women, kindness, pity, awa, favor, will stay close to me. Kailan daw? Every day. Napakaganda po. Hindi lang basta magagandang bagay ang darating sa'yo, kundi lahat ng mga bagay na ikasisiya natin para sa ating buhay. Can you amen? Amen. So let's continue. Last time we give this phrase, there is, again, basahin po natin, there is more to grace carries than just going to heaven. Amen po ba? Meron pong biyaya, meron pong grasya at pabor ang Diyos na ibinigay sa atin. Bakit po? Kasi sa totoo lang, marami pong mga tao ngayon ang hirap sa buhay. Tama ba mga kapatid? At dahil hirap sila sa buhay, nagmamadaling umuwi sa langit. Tama ba? Gusto na nilang kagad mamatay. Bakit? Kasi sa langit naman talaga ay higit na mas masaya. But brothers and sisters, there is more to grace than going to heaven. Can I hear amen? Amen.
Hindi mo kailangan magdusa dito sa lupa bago ka pumunta sa langit. Sapagkat si Jesus na ang nagdusa para sa atin. Can you hear amen? Amen po ba? 2 Corinthians 8:9, pakibasa. You know the grace, ano po yung Greek word? Charis or favor of our Lord Jesus Christ. Rich as He was, mayaman po siya, He made Himself poor for your sake, in order to make you rich by means of His poverty. Hallelujah. Si Kristo po ay dumating sa atin sa lupa para maghirap. Siya na pong naghirap para sa atin. Bakit po? Anong dahilan? Para ikaw at ako ay maging super blessed, mayaman. Can you hear amen? Ang salita pong poor in Greek means beggar. Di ba? Ano ba ang beggar sa Tagalog? Pulubi. Tama? It means indigent. No? Ibig sabihin po ng indigent ay literal na hirap sa buhay, yung mga isang kahig, isang tuka, sila po yung mga dukha kung tutuusin. Tama ba mga kapatid? Amen? So paano naging mahirap si Jesus? Naging mahirap siya nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Can you hear amen? Amen po ba? Nang siya ipananganak sa sabsaban. Kayo ba saan pinanganak? Sa ospital? Sa lampin? Sa magandang kumot? Pero si Jesus saan pinanganak? Sa sabsaban. Katabi ang mga hayop. Can you hear amen? Ginawa niya ito, bakit? Sa isang kadahilanan. Para hindi ka na maghirap. Siya na lang ang naghirap para ikaw at ako ay maging mayaman. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So bakit hindi mo hanapin ang pabor ng Diyos? Napakarami po nito. Ito'y makukuha natin pag tinanggap natin ang regalo at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Can you hear amen? Ito po yung tinatawag natin na a little heaven on earth, and you can taste the paradise even while you're here on earth. Gusto niyo po ba yan? Habang buhay ka pa, nararanasan mo ang paraiso, ang langit. Amen mga kapatid? Na minsan ay nakakapasyal tayo sa mga white beach at nakahiga lang sa buhangin habang umiinom ng orange juice o ng buko juice. Amen po mga kapatid? Gusto niyo po ba yon? Amen. Bakit po? Sapagkat pwede kang mamuhay ng sagana, pwede kang mamuhay ng mayaman dahil covered ka ng pabor ng Diyos. Tama ba mga kapatid? All you have to do is what? Ask God. Humingi ka sa Diyos na napakayaman at pag ito ay kalooban niya, sabi nga pag ito ay moment mo na, ito ay time mo na, ibibigay ito ng Diyos sa'yo para ikaw ay sumagana sa buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Take note po. Makukuha mo lamang ang mga benefits or inclusion ng favor o biyaya ng Diyos kapag si Jesucristo ay nasa iyong buhay. Ulitin ko mga kapatid ha. Kasi yung iba, hingi ng hingi. Lord, bakit di mo dinidinig ang dasal ko? Kasi baka wala ka pang Kristo sa puso. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. Tingnan niyo po ulit. John 1:16. Out of the fullness of His grace, charis or favor, He has blessed us all. Lahat tayo. Giving one blessing after another. Kaya hindi ka nauubusan. Sabi sa katabi, hindi ka mauubusan. Kasi kompleto tayo ng blessing in our spirit, soul, and body. Can you hear amen? Kaya nga, di ba sabi, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Aba, wala ka ng pera, masaya ka pa? Kasi meron naman akong blessing sa aking spirit, soul. Amen mga kapatid? Di ba lang sa body, 10 lang ang pera ko. Basta ang malaga, pag namatay ako, uuwi ako sa langit na punong-puno ng ginto, nalalakaran, titira ako sa mansyon, at kasama ko na ang mayaman na Diyos. Can you hear amen? Amen. Yun po yung pagpapala natin. Kasi akala ng iba, pag sinabing blessing, pera agad. Amen po mga kapatid? Ang mga matatalinong anak nyo ba'y blessing? Yung inyong mga malulusog na pangangatawan, mga rayuman nyo, hindi pa sumisipa, pagpapala po ba yan ng Diyos? Amen. So, dapat makita natin ang pagpapala ng Diyos comes in many forms. Amen? Heto pa. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. The yes to all of God's promises, kanino daw? Is in Christ. Again, the yes to all of God's promises ay na kanino? In Christ. And that is why we say, ano daw? Amen. Through Christ to the glory of God. Kaya tingnan nyo po yung verse na yan ha. Pag nag-pray ka in Jesus' name, at sinabi ni Jesus na, yes na yan anak, claim it.
ibibigay na sa iyo ng Diyos yan. Kasi yes na lahat ng pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Sa iyo na yan. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Ang key verse natin mula sa Ephesians 2:8-9, sabi ulit dito, for it is by God's grace, charis, that you have been, saved through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. It is not the result of your own effort, but God's gift, so that no one can boast about it. No? Sabihin nga po natin salitang save. Yan. Ito po sa Tagalog ay kaligtasan or iniligtas ka ng Diyos. Amen, mga kapatid? Inumpisahan ng Diyos na iligtas tayo. Bakit? Para mabuksan niya ang maraming mga pabor na pwede niyang ibigay sa iyong born-again spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Again, there is more to grace than going to heaven. Dahil nung iligtas tayo ng Diyos, tingnan niyo po yan, umpisa pa lang ng pagpapala ng Diyos at pabor sa ating buhay. Amen? Bakit? Tingnan niyo po. Ang Greek word ng salitang save ay, ano po yon? Sodso. Sabi nga natin, sodso. Yan. Dapat alam nyo na yan, ha? Sodso means to save, that is deliver, ano pa? To protect, literally or figuratively. Ano pa? Tingnan nyo. Heal, pagalingin, preserve, and what else? Be made whole. Hallelujah. Ibig sabihin po, nung iniligtas ka ng Diyos, kasama dyan ang iyong kagalingan. Can you amen? Amen po ba? All you have to do is exercise it sa buhay mo. Ano pa? Be made whole. Wow. Nung iniligtas ka ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin ay ibalik tayo sa original na favorable condition natin. Can you amen? Parang sa sasakyan po yan. Hindi ka lang basta ni-repair, no? Ang ginawa ng Diyos ay pinalitan niya ng brand new yung sasakyan mong nasira. Okay po ba yun sa inyo, mga kapatid? Kasi minsan yung ni-repair parang baka bumigay pa eh. Tama ba, mga kapatid? Pero ang Diyos hindi. Sabi niyan, be made whole. Inalis niya yung luma mong pagkatao at pinalitan niya ito ng bagong-bago. Ganyan ang ginawa niya sa atin nung iniligtas tayo ng Diyos. Can you hear amen? Kaya naniniwala ka ba na ikaw ay pinagalingan ni Kristo? Amen. Hallelujah. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala na siya'y pinagaling ni Kristo. Hallelujah. Kasama po yan sa ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Brothers and sisters, marami pong inclusion or benefits na kasama ang charis or favor ng Diyos. Sapagkat ang totoo, ito po yan, ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Tama ba? Ayaw ng Diyos na magmukha tayong mahirap dito sa lupa. Bakit? Sapagkat anak tayo ng hari ng mga hari, anak tayo ng napakayaman na Diyos. Kaya dapat matutunan natin ang mga inclusion na ito para magmukha tayong mayaman habang nasa lupa. Can you hear amen? Amen. Sige, let's look at this. What are the inclusions of your salvation? So, dalawa lamang pong isi-share ko sa inyo ngayon. There are 4, pero dalawa lamang. Number 1 is, everybody, spiritual salvation. Hallelujah. Napakahalaga po nito. Bakit? Your future is settled. Amen po ba? Amen po, mga kapatid. Sino sa inyo ang halimbawa ay pinayaman ng Diyos, ginawang milyonaryo, tapos isang araw pagising mo, wala nang lahat ng kabuhayan mo. Magagalit ka ba sa Diyos? Dapat hindi. Sabi sa katabi, dapat hindi. Sapagkat ikaw ay ligtas na and your future is settled. Hindi dito sa lupa. Nakita mo naman na wala yung kayamanan mo. Tama, mga kapatid? Kundi ang yung future ay nandoon sa langit kasama ang Diyos. Can you hear amen? Hindi ka maghihirap sapagkat anak ka ng hari ng mga hari. Amen po ba, mga kapatid? At nangyari ito nang ipanganak si Jesus. Matthew 1:21. She will give birth to a son and you are to give him the name. Anong pangalan? Jesus. Anong gagawin ni Jesus? Because he will save his people from their sins. Hallelujah. Kung walang pinanganak na Jesus, tandaan nyo po yan, walang pag-asa ang mga tao na pumunta sa langit. Tama ba, mga kapatid? Buti na lamang po, iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. Tama ba, mga kapatid? Bakit walang pupunta sa langit, pastor? Di ba anong sabi ng Romans 3:23? Lahat ay nagkasala, kinapos, no, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tayo kinapos, nagkasala, hindi tayo papasok sa langit. Buti na lang nandyan si Kristo. Amen, mga kapatid.
Luke 19 verse 10. Look at this. Sabi dito, the Son of Man, Jesus, came to seek and save the lost. Amen po ba? Pag sinabi pong Son of Man, it describes the humanity or pagiging tao ni Kristo. Pag sinabi namang Son of God, baka kasi may nako-confuse sa atin, pag Son of God naman, it means the divinity or pagiging Diyos ni Kristo. Dito po, ang ginamit ay the Son of Man, si Jesus. Bakit po? Dahil ang totoo, merong Jesus na lumakad sa lupa. Merong Jesus na ipinanganak dito sa earth. Can you hear amen? Nakasama ng mga tao. Tama po ba mga kapatid? At hindi po aksidente ngayon na ikaw ay naririto. Bakit? Hindi dahil hinanap mo ang Diyos. Ang sabi ng verse, ang Diyos ang naghanap sa iyo. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kasi sabi ni Bang, ayoko na mag-church dyan kasi nahanap ko ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang naghanap sa atin, kaya tayo ay naligtas kay Kristo. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. Acts 16 verse 30 to 31. Sabi pa, then he led them out and asked, tanong ng isang jailer, sirs, what must I do to be saved? Ano pong gagawin ko para maligtas? Anong sabi ni Pablo? 31, they answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your family. Amen po ba? Gusto niyo bang maligtas ang inyong mga kapamilya? Ayan o, nandyan sa verse, kalooban ng Diyos na ikaw at ang iyong buong pamilya ay maligtas. Tama mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, huwag mainip sa pangako ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Sa takdang panahon, ibibigay din ng Diyos yan. Baka sa pakirawari mo lang, para namang hindi na makakasama yung aking nanay, tatay sa church, brothers and sisters, sabi dyan, if you believe in the Lord Jesus, you and your family will be saved. Amen po ba? Pangawakan mo lang po yan at ito'y mapapasa atin. Shout amen. Amen. Verse 11, sabi dyan, the scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Na ang inyong mga pangarap, ang inyong mga gustong makamit sa buhay ay ibibigay ng Diyos? Sabi dyan, whoever believes in the Lord will not be disappointed. Verse 12, this includes everyone because there is no difference between Jews and Gentiles. God is the same Lord of all and richly bless all who call to Him. Hallelujah. Si Jesus po ang Panginoon at tagapagligtas sa lahat, both Jews and Gentiles. Kaya hindi sapat na naniniwala ka lang. Dapat i-confess mo. Sabihin sa katabi, i-confess natin. Amen po mga kapatid. Kasi pag sinabi mo na si Jesus ang Panginoon, ibig sabihin po, naniniwala ka na ito'y matutupad sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Amen. John 3:16 to 17. Tingnan nyo po For God loved the world, all people, so much that He gave His, sino daw? His only Son, sino po yun? Jesus, so that everyone who believes in Him, naniniwala, may not die, but have eternal life. Kabisado mo na yung verse 16 eh. Pag naniwala ka kay Kristo, hindi ka mamamatay, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ituloy mo sa 17. Bakit? For God did not send His Son Jesus into the world to be its judge, but to be its Savior. Amen po ba? And that is the real good news. Sapagkat ang Diyos ipinadala niya ang kanyang anak, hindi para hatulan ka, sasabihin na makasalanan ka, hindi ka pupunta sa langit. Hindi po. Hindi niya sasabihin sa iyo na, mabait ka ngayon, bukas hindi ka na naman mabait, hindi ka pupunta sa langit. Hindi po siya ganon. Siya po ay dumating bilang isang tagapagligtas. Can you hear amen? Hindi ka niya i-judge, kundi ililigtas ka niya sapagkat mahal ka ng Diyos. Can you hear amen? Minsan kasi kahit sa church, di ba? Pagka hinuhusgahan ka ng kapatiran, ng tao, para bang ayaw mo nang magsimba. Tama ba mga kapatid? Pero hindi dapat ganon sapagkat ang mabuting balita kay Kristo ay dumating sa Kanya at hindi po siya ang tagapaghatol, kundi siya ay tagapagligtas natin. Amen po ba? Dapat tayo rin
ang goal natin ay magdala ng mga tao sa church para maligtas. Can I amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next, number 2. Number 2 is, ano po yan? Physical healing. Kung yung una po ay spiritual salvation, ikalawa naman sa ating katawan for physical healing. So, you are completely healed. Napakahalaga po nito. Sapagkat may mga tao na gustong maging magaling, gustong gumaling, pero dependent pa rin sa kanilang mga iniinom na gamot. Brothers and sisters, ang turo ng iba, hindi raw po libre ang kagalingan, sapagkat dapat marami kang gawin para ikaw ay gumaling. Ano po yun? Halimbawa po, sabi ng iba, dapat ikaw ay nag-iikapo. Bakit? Kapag hindi ka nag-iikapo, ikaw ay susumpain, kaya ka laging may sakit. Tama ba mga kapatid? Brothers and sisters, wala po itong katotohanan. Sabi sa katabi, wala po itong katotohanan. Sapagkat marami sa atin ang hindi nag-iikapo. Tama ba? Amen? Minsan pumapalya tayo. Pero tayo ba'y pinapabayaan ng Diyos? Hindi po. Amen po mga kapatid? Walang koneksyon ang pag-iikapo o ang ating mga magulang kung bakit may sakit ang isang tao. Bakit? Kasi yung iba naniniwala, ang tatay ko may sakit, may cancer, ang nanay ko may sakit, may cancer, kaya siguro may sakit din ako at cancer. Amen po mga kapatid? So yun ang paniniwala ng marami, pero brothers and sisters, hindi po ito totoo. Bakit? Tingnan niyo po ang isang tagpo sa John chapter 9 verse 1 to 3. Chapter 9, 1 to 3. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Meron pong isang bulag na lalaki. His disciples asked him, "Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin?" Bakit ba siya bulag? Dahil ba sa kanyang kasalanan o dahil sa kasalanan ng kanyang magulang? Tama ba mga kapatid? Anong sabi ni Kristo? Verse 3, next po. Jesus answered, "His blindness has nothing to do with his sin or his parents' sin." Maliwanag po yun mga kapatid? Ba't siya bulag? Ba't siya mahirap? Ba't siya nagkaganyan? Hindi dahil sa kanyang kasalanan o dahil sa kanyang magulang. Tama ba mga kapatid? He is blind so that God's power might be seen at work in him. Amen po ba? Kaya wag mong isisisi ang sakit mo sa ibang tao. Amen po ba? Hindi mo isisisi na may sakit ako kasi ganito, ganyan, no? May lunas ang sakit natin. Amen po ba? At ito'y malulunasan kung maniniwala ka kanino? Kay Jesus. Tama po ba mga kapatid? Bakit? 1 Peter chapter 2:24. Christ carried our sins in His body, saan daw? To the cross, so that we might die to sin and live for righteousness, katuwiran. Look at the next line, everybody. It is by His wounds that you have been healed. Amen po ba? Magaling ka na. Healed. Past tense. Hindi pagagalingin pa lamang. Can you hear amen? Naniniwala ka ba sa verse na ito? Amen. Kasi kung naniniwala ka, nakita mo, dahil sa latay at sugat ni Kristo, ako'y magaling na. Wow. Iba po yung pagagalingin pa lang, iba yung magaling na. Amen po ba? At nabasa natin, dahil sa sugat ni Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kaya lahat tayo ay may karapatang gumaling. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? You are completely healed and God can give you complete healing. Tingnan niyo po ito. Psalms 147 verse 3. He, the Lord, heals the broken-hearted. Ano po yung mga yon? Emotional. Amen po ba? And bandages their wounds. Saan naman po yon? Sa ating physical. Amen po ba? Tingnan niyo po yan. Kayang pagalingin ng Diyos ang dalawang iyan. Sapagkat ang sakit sa katawan or physical, maghihilom yan pagkalipas ng panahon. Tama ba mga kapatid? Yung sakit, yung sugat mo nung bata ka, ngayon malaki ka na, naghilom na ba? Yes. Pero yung sakit sa puso, no? Sakit sa emotion, damdamin, nagtatagal po yan at hindi yan nawawala, nadadala mo hanggang sa pagtanda. Can you amen? Amen po ba? Yung bang pinagdamutan ka nung bata ka, kaya ngayong matanda ka na at mayaman ka na, sabi mo, bahala kayo sa buhay nyo. Can you amen? Kasi dala-dala mo ang emotional hurts or damage. Buti na lang may pangako ang Biblia. Kayang pagalingin ng Diyos ang ating mga sakit sa damdamin at puso. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Hallelujah. However, next, healing requires faith in God. Gusto niyo po bang gumaling? Ano po ang requirement ng Diyos? Pananampalataya. Kanino? Sa Diyos. Hindi sa pera mo, hindi sa lakas mo, hindi sa connection mo, kundi sa kanino? Sa Diyos. Can I hear amen? Amen. Mark chapter 10, 51 to 52. Ganito bang nangyari sa isang bulag na lalaki na si Bartimaeus? What do you want me to do for you? Tanong ni Kristo kay Bartimaeus. Jesus asked, Teacher, the blind man said, I want to see. Gusto kong makakita. 52. And Jesus said to him, Go your way. Your faith has healed you. And look at that. Instantly, the blind man could see and he followed Jesus down the road. Amen po ba? Nakita niyo po ba yung word na instantly? Nilagyan ko ng highlight na pula. Instantly, natanggap ni Bartimaeus ang kanyang kagalingan. Bakit po? Sapagkat siya ay mayroong pananampalataya. Yung iba po na nag-church dito ngayon ay natanggap na nila ang kanilang kagalingan. Months pa lang ang lumilipas. Yung iba naman, 8 taon nang umaatin dito, hindi pa rin natatanggap ang kanilang kagalingan. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Sapagkat baka yung kanilang pananampalataya ay wala pa sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat napakalinaw dyan. Ang pagpapala mo ay hindi nakasalalay sa iyong performance, but in the performance of Jesus Christ on the cross. Amen po ba? Kung nais ng Diyos na ikaw ay gumaling, ikaw ay magaling na ngayon, all you have to do is have faith in the Lord Jesus Christ. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kung ang ating kagalingan ay nakasalalay sa pananampalataya, hindi rin nakasalalay ang ating mga paggaling sa mga matitinding dasal ng mga pastor. Amen mga kapatid? O kung sino mang mga tao. Naniniwala po ba kayo doon mga kapatid? Sapagkat ang iba ay naniniwalang pag pinag-pray ako ni pastor, gagaling ako eh. Sino sa inyong ganong kaisipan? Wala namang masama doon. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero mamaya papakita ko sa inyo kung bakit dapat hindi kay pastor magtiwala, kundi dapat sa Diyos lamang. Can you hear amen? James 5:15, tinan niyo po ito. And their prayer offered in faith will what? Heal the sick. And the Lord Jesus, not pastor or any person, will make them well. Sino nagpagaling? The Lord. Amen po mga kapatid? Not the pastor. And anyone has committed sin will be forgiven. Are you with me mga kapatid? So bakit natin ito sinasabi? No? Para ang ating pagtitiwala ay hindi sa tao, kundi ang ating lamang pagtitiwala ay kay Lord Jesus lamang. Amen po mga kapatid? Pag natutunan mo ito mga kapatid, it can change your life forever. Amen po ba? Kasi hindi mo nahihintayin si leader, si pastor, na dalawin ka, si care leader. Malay mo kung hindi makadalaw sa iyo. Amen po ba? Kasi ikaw mismo, kaya mo nang pagalingin ang iyong sarili. Amen po ba? Papaano? Sabi ng verse, prayer na may kasamang pananampalataya. Ikaw ba pang nagpipray may pananampalataya? Lord, alam ko magaling na ako. Magaling na ba ako? Nagduda ka. Can you hear amen? Pag nag-pray ka, Lord, alam ko magaling na ako, angkinin mo ito sa iyong sarili. Amen mga kapatid? Amen. Pero syempre, marami pa rin na magdududa sa kanilang kakayanan na mag-pray. Kasi baka nga daw, hindi ako pakinggan ng Diyos sa aking mga panalangin kasi makasalanan, ako. Kaya ang sabi ng iba, ikaw na lang pastor ang mag-pray sa akin. Bakit? Kasi mas banal ka pastor mas malakas ka kay Lord, nga nila. Kaya ikaw na mag-pray sa akin. Now, ang tanong ay, papaano maging effective ang ating pananalangin? Isunod natin sa verse 16 sa NIV. Therefore, confess your sin. Sabi nga natin, confess. To each other and pray for each other. Paano? So that you may be healed. Gagaling tayo. The prayer of a righteous man is what? Powerful and effective. Amen po ba? Nakita niyo po yun? Kailan ka naging righteous man? Kailan ka naging matuwid na tao? If you confess your sin. Tama ba?
bago ka manalangin sa Diyos, ikumpisal mo muna ang mga nagawa mong kasalanan. At may pangako ang Diyos sa 1 John 1:9, tama ba? Pag inihayag mo ang iyong kasalanan, anong gaganti niya? Pagpapatawad at paglilinis. Kaya ikaw ay malinis na sa harap ng Diyos. Amen po ba? So ikaw mismo pwedeng manalangin sa iyong sarili because you are now a righteous man. At sabi diyan, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Yun pala ang sekreto para ikaw ay gumaling. Amen po ba? At magiging kasangkapan ka pa sa church para ikaw din ay mag-pray para sa iba na hindi pa marunong mag-pray para sa kanilang sakit at karamdaman. Amen? Brothers and sisters, pantay-pantay po ang ating kabanalan. Amen po ba? Tingin kayo sa akin. Walang mas banal kaysa sa isa. Hindi ako mas banal kaysa sa inyo. Tama mga kapatid? At hindi rin kayo banal kaysa sa akin. Pantay-pantay lang ang ating kabanalan. Basahin po natin. 1 Corinthians 1:29 to 31. So that no flesh, mortal man might have glory before God, but God has given you a place in Christ Jesus, through whom God has given us, wisdom and righteousness and salvation and made us holy. Dahil kay Kristo, ginawa kang matuwid, niligtas ka at ginawa kang banal. 31, so that as it is said in the holy writings, whoever has desire for glory, let his glory be in the Lord. Amen po ba? Ito po yung dahilan. Bakit dapat sa Diyos ka lang magtiwala? Bakit? Para hindi tayo magmataas sa ating Diyos na buhay kasi gumaling ka. Kundi ang Diyos lamang at ang Panginoong Jesus lamang ang bibigyan natin ng glory at parangal sapagkat pinagaling tayo ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya naman po, faith or pananampalataya ang requirement ni Lord sapagkat marami pong tao mas tiwala sa kapwa niya tao. Tama ba? Yung iba mas tiwala sa doktor. May tiwala ba kayo sa mga doktor nyo? Hello? Wala pong masama dyan. Yung iba naman, mas may tiwala sa kanilang pera o sa kanilang mga koneksyon. Kaya po nang nangyari sa babae na dinudugo ng 12 years. Luke chapter 8 verse 43. Tingnan niyo po ito. And there was a woman in the crowd who had a hemorrhage for 12 years. Ang tagal, no? She had spent everything she had on doctors. No? Inubos niya na yung pera niya. Saan? Sa mga doktor. And look at that. Still could find no cure. Amen po ba? Naubos na yung pera niya, naubos na ang kayamanan niya, nabenta na ang lahat-lahat. Bakit? Sobra ang kanyang pagtitiwala sa tao, sa doktor. Pero no effect. Sabi diyan, no cure. Sabi nga natin, no cure. No? Ubos na siya. No? Yan ang kanyang kalagayan. And maybe, isa siya sa mga tao dati na nagtatawa, hindi naniniwala kay Kristo, na si Kristo ay nagpapagaling. Sabi niya, ayan na naman yung mga born again na parang mga ganito. No? Hindi siya naniniwala kay Kristo. Pero dahil sobra siyang nahirapan, ubus na siya, no? At desperado na siya, ano ang kanyang ginawa? Ginawa niya kung ano yung mga ginagawa ng kanyang nililibak dati. Can you hear, amen? Look at verse 46. Talon tayo sa 46. But Jesus told him, no, someone deliberately touched me, for I felt healing power go out from me. 47. When the woman realized that Jesus knew, she began to tremble and fell to her knees before him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. No? Ipinaliwanag niya bakit niya hinawakan si Kristo at ipinaliwanag niya na siya ay dagli-dagli na gumaling. 48, look at this. Daughter, he said to her, look at that. Your faith has made you well, go in peace. Are you with me, mga kapatid? Napansin niyo po ba yon? Tingnan niyo po, sabi ng verse kanina, ramdam ng Diyos, alam ng Diyos kapag may gumagaling. Amen po ba? Halimbawa sa oras na ito ngayon ay mayroong gumaling. Ramdam ng Diyos sapagkat may kapangyarihan na lumalabas sa Kanya. Can you hear, amen? At ito po'y automatic. Sabi mo nga automatic.
lumalabas ito sa Diyos. Hindi mo kailangang pilitin. No? Hindi mo kailangan daanin sa pasigaw-sigaw, in Jesus' name, be healed. No? Nabingin na yung katabi mo, hindi pa rin gumagaling. Tama mga kapatid? Hindi mo lang kailangan daanin sa panyo, sa laway, sa alay na manok. No? Buti pa itong babae na to, gumaling lamang sa pamamagitan ng faith or pananampalataya. Sabi diyan, your faith has made you well. At kung nangyari ito sa babae, brothers and sisters, kaya rin itong mangyari sa lahat ng naniniwala at nanampalataya kay Kristo. Are you with me, mga kapatid? Yung kahit tahimik ka lang dyan, nakaupo ka sa Lord, alisin mo na yung sakit na ito. At nananampalataya ka sa Diyos, brothers and sisters, faith can move mountains. Amen po ba? Yeah, tinaw, basahin natin. Sabihin natin, faith can move mountains. This is an expression. Ang ibig sabihin po nito ay, you can do what is impossible. Amen po ba? Pwede bang lumipat ang bundok? Hindi. Pero kayang gawin ng Diyos ang mga imposible. Amen po ba? Matthew 17:20, he replied, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Look at the next line. Nothing will be impossible for you. Amen po ba? God can heal even the deadliest virus. God can heal even the incurable cancer. Tama po ba? Sabi ng iba, wala nang lunas yan, mamamatay na yan. Kayang-kaya kang pagalingin ni Jesus. Amen? Pag pinagaling tayo ng Diyos, ano ang isang magandang ugali na pwede nating ipakita sa Diyos? Ano po yon? Maging mapagpasalamat. Be thankful. Sabihin sa katabi, be thankful. And give glory to God. Amen po ba? Ba't ka gumaling? Mayaman ako magagaling doktor ko Hindi. Ba't ka gumaling? Ako'y pinagaling dahil sa biyaya at pabor ng Diyos sa aking buhay. Shout amen. Are you with me, kapatid? Luke 17, last 3 verses, 15 to 19. One of them, ito po yung 10 ketongin, when he realized that he was healed, turned around and came back, shouting his gratitude, glorifying God. 16, he kneeled at Jesus' feet, so grateful, he couldn't thank him enough, and he was a Samaritan. No? At ang taong ito ay Samaritano. Ito po ay half Jewish, half Gentile. Ibig sabihin, hindi naniniwala sa Diyos, unbeliever. Amen po ba? Mga taong nasa labas. And yet, isa siya sa bumalik para magpasalamat sa Diyos. Verse 17, next. Jesus said, were not 10 healed? Hindi ba 10 ang pinagaling ko? Where are the 9? Can none be found to come back and give glory to God except this outsider? 19. Then he said to him, get up on your way, your faith has healed and saved you. Amen po ba? Ang Samaritanang ito ay dating unbeliever, pero dahil naniwala siya kay Jesus, naging mananampalataya na siya at siya ay gumaling sa kanyang sakit instantly. Shout amen. Now, ang sabi naman ng iba, Pastor, ito yung mga rason nila. Kaya po ako nagkakasakit, kaya ako sakitin kasi may edad na ako. Sino sa inyo ang gano'n ang dahilan? Sabihin na, ang tanong ay, totoo po ba ito? Totoo po ba hindi? Pag mananampalataya ka ng Diyos, kagaya ni Moses, ganito ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Deuteronomy 34 verse 7, last 2 verses. Moses was 120 years old when he died. He was, look at that, strong as ever, and his sight was still good. Wow! Tingnan niyo po si Moses. Malulugi ata ang EO optical at ang ideal vision sa kanya. Hindi lumalabo ang kanyang mata. At hindi rin niya kailangan ng Planax tsaka Insure. Kasi malakas pa rin ang kanyang mga buto. Nandiyan po yung mga patid? Bakit? Because he has found favor in the Lord. Sa edad na 120, wala siyang inalagaan na sakit. Gusto niyo ba yun mga patid? Ito ay dahil sa pabor ng ating Diyos na buhay. Shout amen.
Last verse, Psalms 90, verse 10. 70 years are given to us. Some may even reach 80, but even the best of these years are filled with pain and trouble. And soon they disappear and we are gone. No? Ang itatagal ng isang tao, 70 years old. Sino sa inyo gustong tumagal pa ng 70? 80. Yan. Kung loloobin ng Diyos, sabi ng verse. Pero kahit abutin mo ang taon na ito, may mga pagkakataon that it is filled with pain. It is filled with trouble. Amen po mga kapatid? Kaya minsan, kahit nga hindi ka naabutin ng 60, basta ang mahalaga, wala kang sakit at karamdaman, ito ay pabor na rin ng Diyos sa atin. Kaya amen? Kaysa naman abutin ka ng pagkatagal-tagal, puro sakit karamdaman ka na, ubus na yung yaman mo, yung mga anak mong iiwanan, naghihirap na rin. Kaya amen? Salamat sapagkat tayo buhay, salamat sapagkat tayo malakas, at tayo ay pinaboran ng Diyos sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Palapakan natin ng Diyos. Sapagkat kalooban niyan, lahat tayo gumaling. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So next po is to be continued, yung number 3 and 4, inclusion. So tatapusin muna natin ito dito. What is our Macarius challenge? Everybody, enjoy God's gift of favor. Kailan? Every day. Isa pa nga po, enjoy God's gift of favor every day. Sige po, tayo lahat. I-appreciate natin yung mga pagpapala ng Diyos bawat araw. Amen po ba? Sapagkat hindi tayo kailanman mauubusan at ang kanyang pag-ibig sa atin ay bago bawat araw. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito na patuloy tinuturuan mo kami na mamuhay ng merong pabor sa iyo, Panginoon. Na kami po ay patuloy na lumakad sa ilalim ng pabor na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Panginoon, kami po'y naniniwala na dahil inumpisahan mo na kami po ay maligtas, ito na po ang naging daan para maranasan namin ang kagalingan sa aming buhay. Naranasan na rin po namin, O Diyos, ang kasaganaan sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat ang aming buhay ay patuloy mong pinasasaya, sapagkat ayaw mo na magmukha kaming mahirap dito sa lupa. At sa oras na ito, Lord, naniniwala din kami na kami ay anak ng hari ng mga hari, kaya mayaman din kami, Panginoon. Kung sa tingin ng tao ay wala sa kanilang batayan ang yaman dito sa lupa, kami naniniwala gamit ang mata ng aming pananampalataya na kami nga po ay pinayaman mo na dahil kay Kristo. Lord, salamat po sapagkat alam namin na ang buhay na pinagkaloob mo sa amin ay buhay na napakaganda, O Diyos. Kaya Lord, hindi namin ito sasayangin, ito ay aming gagamitin upang magbigay ng pasasalamat at magbigay ng glory sa iyong pangalan. Narito po ang aking mga kapatid sa oras na ito. Patuloy mo pong ipaalala sa kanila na sila po ay mayroong secured na kaligtasan, Panginoon. Hindi nawawala ang kaligtasan na ito dahil kay Kristo. At gayon din, Lord, ipaalala mo po ng bawat isa, kung sila man may sakit at karamdaman, kaya nilang pagalingin ang kanilang mga sarili kung sila mananalangin na may kasamang pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, thank you for all this learning that you have given us tonight. At patuloy po na gagamitin namin ito sa aming buhay. Maingat namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Enjoy God's gift of favor every day. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Makakaupo tayo saglit at tayo po'y dumako sa ating grace giving.